Tapos na po ang COMELEC sa kanila pong canvassing of votes para nga sa Bilang Pilipino 2025. Gaya nga nito hong mga nagdaang mga araw, nangunguna pa rin sa pagkasenador si Bongo na nakakuha ng 27,121,073 votes. Pangalawa po si Bam Aquino. Sumunod po si Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at ang nasa 12 spot po naman ay si Amy Marcos. Para ho naman daw sa party list, naunguna pa rin daw ang Akbayan na nakakuha po ng 6.63% of votes o katumbas na higit sa 2.3 milyon na mga boto. Sumunod po ang Duterte Youth, Tingog Sinirangan, 4Ps, Axie IS at Ako Bicol. Sa kabuuan po, nasa 175 na mga total na certificates of canvass na ang umano'y na kanila pong nabasa, natabulate. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito raw ang pinakamabilis na pagbibilang ng boto sa pagkasenador at party list. Umabot naman sa 81.65% daw ang voter turnout. Katumbas siya na higit sa 55.8 milyon na mga bumoto noong eleksyon mula sa 68.4 milyon na mga rehistradong botante. Kinwestiyon naman ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL kung bakit nagkaroon ng double transmission ng election returns sa kanilang server. Ayon po kay NAMFREL Chairperson Lito Averia, mahalaga ang maayos na transmission ng mga boto sa integridad ng eleksyon. Yun nga lang, mahigit 2 oras na naantala ang transmission pagsara ng botohan. Una nang sinabi ng COMELEC na nakatanggap sila agad ng mga boto. Pero kwestiyon ng NAMFREL kung bakit walang laman ang mga naunang resulta o result package na ibinato sa kanilang server. Bagay na dapat daw maipaliwanag ng mabuti ng COMELEC. So ang tanong namin, bakit walang laman? Okay? So yun nga yung mga katanungan na kailangan na siyasatin ng mas malaliman dun sa sistema. Ito ay automated election system, computers ang ginagawa, tumatakbo siya gamit ang isang software. No? Kailangan ma-audit natin yung software na yon kung ano yung nangyari. Yan nga po ang tinig ni NAMFREL Chairperson Lito Averia. Samantala po nanggaling ang mga boto ng dalawang party list na mula sa baluarte ng mga Marcos at Romualdez. Una dito ang pumangatlo na Tingog party list na kinakatawan po ng anak ngayon ni House Speaker Martin Romualdez. Nakakuha ang Tingog ng 1.8 milyon na mga boto. Ayon po kay Edson Guido, ang ating pong resident analyst sa ating pong himpilan, halos 800,000 sa mga botong yan ay galing po sa Leyte at Eastern Visayas na baluarte mismo ng mga Romualdez. Marami rin pong bumoto sa kanila sa Central Visayas habang ang Solid North naman na party list ay umabot sa 357,000 na nakuhang boto sa Ilocos Region habang sa mahigit naman sa 200,000 rin ang kanilang nakuha sa Cordillera. Handa naman ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tapos na raw tahiin ang ilang kulay maroon na robe na susuotin ng mga senador. Pero susukatan pa lamang ang mga papasok na bagong senador. Ayon naman kay Senate President Cheese Escudero, handang-handa na ang Senado sa impeachment trial. May room assignments na rin daw ang prosecution at ang prosecution defense at maging ang panig ni VP Sara. Ang tingin ni Escudero, hindi makaapekto sa impeachment trial ng bise ang magiging bagong komposisyon ng Senado. Muli ring nanawagan ang leader ng Senado sa mga senador at mga papasok sa Senado na huwag magkomento kaugnay ng impeachment. Pagtitiyak pa ni Escudero, hindi magiging circus ang impeachment trial. Sana nung nag-press con po si SP Escudero, suot niya yung robe para nakita natin yung effect. Pwede na kayang suotin ang hindi pa nagsisimula ang impeachment trial. Ano lang naman, parang, di ba, Para ipakita. parang trial. Trial lang na suot. Okay, parang fashion show. Oo. Para nakita natin kung bagay ba. Kung ang cute-cute niya ba. Samantala po naman, ayaw po munang paingayin ni Senate President Chis Escudero ang pagpapalit ng liderato sa Senado.
Ayon po kay Escudero, kakatapos lamang po ng eleksyon, inaasahan pong mababagong komposisyon ng Senado dahil nga sa mga papasok na bagong halal na mga senador. Una nga pong sinabi ni Senator-elect Tito Soto, natatanggapin niya kung sakasakaling siya ang muling iluluklok ng mayorya ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Pero sakali pong magkabutuhan, ipinaliwanag po ni Escudero na hindi porket nasa oposisyon o kontra-administrasyon ay minority senator na. Posible din daw ho ang pagkakaroon ng Marcos Block at Duterte Block. Pero sa mga usaping may kinalaman lamang yan sa naturang dalawang grupo ng mga nagbabangayan.